Guys, tignan nyo kung gaano kalaki ang epekto ng Pinoy na ito sa bansang Panama. Grabe, pinatulog nito ang pambato at magiging legend sana sa bansang Panama. Grabe yung kamao, tignan mo, boom! Kawawa. Sa isang boksingero, kapag inaling tulad ka sa isang legend, ay mataas ang expectation sa iyo ng iyong mga tagahanga. Katulad na nga lamang ng boksingerong nanggaling sa bansang Panama na si Roberto Vasquez. Itong boksingero ay sinasabing susunod sa yapak ng kanilang legendary boxer na si Roberto Duran. Si Roberto Duran ay isang hero sa kanilang bansa pagdating sa sports ng boxing. Kumbaga sa atin ay siya ang Manny Pacquiao ng kanilang lugar. Kaya naman ang mahaling tulad sa mga katulad nilang boksingero ay isang napakahirap na task para sa isang boksingero kahit na isang malaking karangalan ito sa kanilang karera. Ngunit ang lahat ng mga expectation ng tao kay Roberto Vasquez ay nawala sa isang iglap lamang nang makaharap nito ang ating kababayang si Drian Francisco na tubong San Jose, Mindoro Occidental. Hindi inakala ng mga manonood na ginanap dito sa ating bansa nang inaakala na susunod na magiging legend sa bansang Panama ay pinulbos lamang ng ating kababayan na medyo awkward ang style, ika nga ng mga commentator sa kanya. Halina at ating balikan ang bakbakang Drian Francisco versus Roberto Vasquez para paglabanan ang bakanting WBA International Super Flyweight title. Sa usaping bakbakang Teofimo Lopez versus Shakur Stevenson, alam nyo ba na bihira lamang na nagiging underdog ang champion? Kaya naman sa pagiging underdog ni Teofimo Lopez bilang champion ay maganda naman para sa iba dahil mas malaki ang pwede nilang kitain kapag nasilat nito si Shakur Stevenson. Ewan ko lang pero ibang platform daw dyan nagbibigay daw ng pa-welcome gift 12,000 daw kada unang pag ginamit mo daw ang promo code na MarvSport. Para sa ibang detalye tignan nyo na lamang sa ibaba sa comment section guys, okay? Sa umpisa pa lamang ng rounds ay napaka-aggressive Bagkus ay patuloy pa rin ito sa kanyang side-to-side movement at ang mga suntok na nanggagaling sa iba't ibang anggulo. About the pressure, perhaps, on the shoulders of Roberto in his native country of Panama. Well, the press is very hard on him in Panama. Boxing is probably the most popular sport in Panama along with baseball. So they take Panamanian. For some reason,
the unorthodox and the off-balance Noah Vasquez is able to figure him out just yet. Perhaps never seen a fighter like him. Great counterpunch from Francisco. Oh, straight left hand found and a right found its mark. This is a little bit of Luisito Espinosa. This is not a Pacquiao here. Espinosa was slick and could come at you from all angles and actually had pretty decent power. Body shot. Straight left scores by Francisco. That affects his speed. Obviously, that's going to affect his speed. Habang umuusad ang kanilang laban, ay parang mas lalong nagiging malakas ang ating kababayan. Lalo itong umiinit habang tumatagal. Habang ang pambato ng Panama na former world champion ay tila nabawasan ang kanyang mga opensa. Isa itong senyales na nauubusan na ito ng hangin sa kanyang Like it's just not a moving target. Like ducks in a pond. And Francisco is taking full advantage. Boy, Vasquez. He never got out of the mud. He's been stuck. Sa dami ng suntok na tinanggap ng pambato ng Panama mula sa ating kababayan, ay nagawa pa nitong bumangon at naisalba pa niya ang rounds na iyon at muling nakapagpatuloy sa susunod na rounds. What's amazing is that Two fighters on different paths. I mean, one go handed to him by Drian Francisco of the Philippines. has been pleading to bigger a name at this weight, than a Roberto Vasquez. Well, already, no matter the outcome of this fight, this division, at the 115 division. For Vasquez, no. So they were expecting that Vasquez. He throws the punch. He's looking off to the side. That is so bizarre. Vasquez doesn't have the pop and the sting in any of his punches. Sa kabila ng pagbagsak ng pambato ng Panama sa nakalipas na rounds, ay nagawa pa rin netong makipagsabayan sa ating kababayan. Ngunit tila malabo niyang mapuruhan ang ating kababayan dahil sa sobrang lakas pa nito at hindi pa nauubusan ng lakas. That is the face of someone who
and he could reverse that course and get him excited and motivated and be the Roberto Vasquez of old. I just don't think the kid has any heart in him. Well, he's going to have to go back to the drawing board. No more comparisons to Roberto Duran. Well, both Panamanians, that's where it ends. You know, Vasquez has been credited in Panama with Sa pagkakataong ito ay parang pinaglalaroan na lang ng ating kababayan ang nasabing former world champion na nanggaling pa sa Panama. Kung ano-anong klaseng suntok na binabato ng ating kababayan, tila hindi pa rin ito nauubusan ng hangin sa kanyang katawan. or in the song when he went into the song. And then he turns around and packed on 20 the recipe for health and physical fitness. It's like Francisco was winding up for another bolo punch. Look at this awkward style here. Never seen anything I like it, haven't seen anything like it. except Nassim Hamed. The worthy opponents. Well, I think you pointed it, and Roberto Vasquez just doesn't throw a punch. he's a naturally gifted athlete. Sa pagkakataong ito ay wala nang maiganting opensa ang pambato ng Panama sa ating kababayan. Tila naubusan na siya ng taktika pati na rin ang kanyang lakas at sinusubukan na lamang niya na makasurvive sa labang ito. Ang boxing ay isang karaniwang palakasan sa Mexico at Pilipinas. Ang mga boksingerong Meksikano at Pilipino ay kilala sa kanilang ipinapamalas sa tapang, husay at talento sa loob ng boxing ring. Sa Mexico, ang boxing ay isang sakral na palakasan na batid ng bawat tao. Kilala ang mga boksingerong Meksikano sa kanilang kakayahan na makipaglaban na walang takot kahit sa harapan pa mismo ng matinding kalaban. Sila ang namamayagpag na kampiyon at binibigyan ng respeto ng kanilang mga kababayan. Sa kabilang dakong sulok naman ng mundo, ang Pilipinas ay dating nagkaroon ng maraming kampiyon sa boxing na nagdala ng labis na karangalan sa bansa. Mga boksingerong Pilipino na tulad ni Manny Pacquiao, Nonito Donaire at Jerry Peñalosa ay nagwagi ng mga titulo sa iba't ibang dibisyon ng boxing. Sila ay kilala sa magandang teknikang pagsugod at marahas na mga suntok na nagbibigay sa kanila ng malaking tagumpay.
Marami sa mga boksingero natin ngayong Pilipino ay nangarap din na maging tulad nila o maging isang world champion. Tulad din ng isa pa nating pambato na si Alvin Tam, Tubong Kapangan Benguet. Hindi pa man naging world champion ngunit minsan nang humawak ng WBC Asian Council Continental title nang talunin nito ang kapwa Pinoy na si JR Idorot via technical knockout. Sa ngayon ito ay may kartadang 15 wins, 6 losses at 5 knockout. Sinasabing napakadelikadong kamao at hindi basta-bastang boksingero. Alvin Tam, he's got the whole package. He's exciting to watch as a boxer. He's a gentleman. He's pleasant. He's the kind of guy you could have babysit your kids. Kaya naman, isa ito sa kinakapanabikang lumaban sa bansang Canada dahil sa kanyang mga epektibong galaw at mabibigat na suntok. Sa katunayan, isa ang laban na inabangan doon ay ang laban niya kontra sa pambato ng Mexico na si Rolito Romero. Dahil batid ng marami na kapag Pinoy at Meksikano ang nagharap sa ibabaw ng lona ay tiyak na puno ng aksyon. Hindi naman binigo ng Pinoy ang mga tagapanood dahil nasaksihan ng lahat ang magandang laban na ninanais ng mga banyagang manonood. Narito at ating panoorin ang kanilang naging sagupaan. Ngunit bago natin simulan yan ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa unang rounds ay pakitang gilas kagad ng Meksikano sa kanyang mga fake punches. An incredible chin. Habang ang ating pambato ay hindi naman basta-basta nagpapadaig at hindi nagpapasindak. Sa tuwing umaatake ang Meksikano ay agarang gumaganti ang ating pambato. Asian Boxing Council in his last fight, and now fourth, another big winning streak, and he will do so if he continues to punch like that. Lots of power coming from Alvin Tam. Tam may not have the reach, but as you mentioned, he's got the power. So hopefully he's going to continue to press forward. But I hope Portillo in tight, eating some shots from Romero to get one in return. Every one of Alvin Tam's he does not throw that many jabs. He is a power. Nice guy, professional athlete. He with every single punch, but by Alvin Tam landed. And a straight right coming from Ruta. Great body shot, followed up by a straight jab there from Portillo Romero. Nice short combination by Alvin Tam with the up and the call. Dito sa ikalawang rounds ay nakafocus ang Meksikano sa pagpapatama sa katawan ng ating pambato. Ngunit tila pinapagpag lamang ng ating kababayan ng mga body shots na nanggaling sa Meksikanong kalaban. The second cut out for him with Romero here. So I do, as we mentioned before, gave that first round to him, but Alvin's looking to make his own exclamation mark here early in the second. Right hand that comes from Alvin Tam, and a big power punch left that misses. Now an inside body shot as both fighters land inside. That uppercut landed. You hear some cheers from the crowd every time that Alvin Tam lands. Oh, you can hear the cheers from the fans in this sold-out crowd. Both fighters are landing to the body, and when they do land to the body, they're landing right on that belt line. It's Romero from Alvin Tam. Very passionate crowd. Which is something we love to hear and see. I won't give you the Tagalog. Sa ikatlong rounds ay grabe ang pagpapakawala ng mga power punches ng ating pambato. Ngunit ang Meksikano ay napakaganda rin ng mga counter punches sa kanyang pinapakawalan na sadya namang nagpapainit lalo sa bakbakang ito. Combinations and some return combinations from Retiro. You know, Alvin, every punch is intending to hurt. He definitely drops that hand when he comes in hard with the swooping punches, and there's an example of Romero capitalizing on him dropping those hands. And both landing. Alvin Tam has a very tough chin as well. Both fighters are tough and used to taking damage. Will throw in a lot of his punches. You'll see the footwork as he puts his hips into it. Will turn his hips into every single punch. Head, Alvin calling for that touch of the gloves. Romero doing turning it off again.
The right hand that came from Alvin Tam has been landing that right hand pretty effectively in this round. Good head movement by Alvin Tam. Great answer. Multiple combination of the body followed by that left hook. Toe to toe, both fighters trying to create angles with the shoulders. Heard that one. Oh, huge shots landed by Alvin Tam. Visibly rocked Romero for about half a second, but keeps his composure and back on his own assault. There's a right hand and a second right hand that lands from Romero. Tam throws back. Romero again with a right hand. He's landed 3 good right hands in a short time. There's a short jab by Alvin Tam. Both fighters landing significant strikes each time. Man, this is a close one. A punch lands to the body, a return from the head from the opponent on either side. So far tonight, both fighters leaving their own exclamation point. See, and I always ask this question about any time that you get hit really well and a boxer will step back and say, hey, is that all you got? But all you're doing is indicating to the judges that you just got hit. And sometimes the judge can't see the angle, whether someone gets hit or not. And by giving them an indication, there's a right hand that rocks Romero. It's just, I've never understood it. To me, I agree with you. It's acknowledging the shot to the judges. And although there may be... Patuloy sa pag-atake ang Meksikano sa round na ito. Sa kabila ng mga power punches na tinanggap nito galing sa ating kababayan. At tila masyadong dikit ang bakbakan sa pananaw ng mga hurado sa pagkakataong ito. Dahil sa ganda ng ipinapamalas ng dalawang boksingero. Start to see a little bit of the damage forming underneath the eyes of Romero. Might be a bit of scar tissue that's swelling up from the years of being a professional boxer, but... Left hand that lands, nice setup by Tam. Good return by Romero, and then a right hand by Alvin Tam. There's a good left hand from Romero, returned by 3 good punches that land from Alvin Tam. An overhand right from Romero that lands. Now Tam coming back. Sa pagpapatuloy ng rounds na ito ay bigla na lamang nagbitaw ang ating pambato ng isang uppercut at sinundan ng kaliwa na siyang sumapul ng malinaw sa kalabang Meksikano. Oh, there's a knockdown punch, and that is a massive shot by Alvin Tam. He caught Romero leading. Romero looking at his corner. He's up to 7, now 8. Now. Nakabangon pa naman ang Meksikano sa 10 bilang ng referee. Ngunit tila napansin niya na hindi na kayang lumaban at dito na pagpasyahang itigil na lamang ang nasabing laban. The other direction, that is a clear sign. Alvin Tam, the victor. Unbelievable fight. An amazing. Dahil dyan, ibinigay sa ating pambato ang panalo via knockouts. Winner! About at 1 minute and 14 seconds of the 4th round. The winner by knockout in the right corner, Alvin Babyface Assassin Tam! At dahil umabot ka sa dulo ng ating video ay isang trivia muna patungkol sa ating bidang si Alvin Tam. Alam nyo bang si Alvin Tam ay anak ng isang legendary boxer sa Benguet? Ang kanyang ama ay nagngangalang Ray Tam, isang southpaw at lumalaban sa lightweight division. Huling lumaban niya noong February 6, 1982 at natalo ito via knockout sa mga kamay ni Flash Villamer. Nagretiro ito nang may 36 wins, 9 losses at may 14 na knockout sa kanyang kartada. Ahí no me va a aguantar 30 segundos arriba del ring. Guys, nagyabang din pala si Manny Pacquiao noon na hanggang 30 segundo lamang tatagal ang kanyang kalaban ng Meksikano dito sa bansang Pilipinas. A ver, llegó el tercero y entonces ahí mi chavo lo andaba noqueando. No, ya que lo andaba noqueando, entonces Pacquiao ya mejor se metió a hacer su pelea, ya no a tratar de noquearlo. Kaso pagdating daw sa laban, si Manny Pacquiao pa daw ang muntikan matumba. Kaya naman hindi na daw niya sinubukan na patumbahin itong Meksikano sa loob ng 30 segundo. Quedó mal con su gente porque no pudo noquearlo.
Kung usapang superstar sa sports ng boxing, ay hindi maitatangging si Naoya Inoue ang may pinakamalaking bayad ngayon sa tuwing sasampa sa ibabaw ng lona sa buong Asia. Bagamat madalas na idinadaos ang kanyang mga laban sa kanyang teritoryo o sa kanyang sariling bayan, madalas na nga itong nababash ng mga tagahanga ng boxing sa iba't ibang panig ng mundo dahil hindi daw ito lumalaban sa iba't ibang bansa o dumadayo man lang sa Amerika para ipagtanggol ang kanyang mga titulong pinangahawakan. Ngunit nito lamang ay pinatunayan ni The Monster Naoya Inoue na mali ang kanyang kritiko nang talunin nito via stoppage sa bansang Amerika ang pambato ng Mexico na si Ramon Cardenas. Ngunit ayon sa kanyang management, pagkatapos ng laban niyang yon ay balik muli sa bansang Japan ang mga idadaos ng kanyang susunod na mga laban. Ngunit ayon sa kanya ay hindi na niya kailangan lumaban pa sa iba't ibang panig ng mundo para lumaban ng boxing. Dahil sa kanyang bansa pa lamang ay milyon-milyon at limpak-limpak na salapi na ang kanyang kinikita at lalong-lalo na ang kanyang promoter na si Bob Arum. Dahil dyan ay madalas itong nakukumpara sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao dahil sa pagiging superstar status ito. Gayong kakaunti pa lamang ang napatunayan nito sa boxing dahil hindi ito lumalaban sa iba't ibang parte ng mundo para ipaglaban ang kanyang titulong pinangahawakan. Habang si Manny Pacquiao ay puro Hall of Famer ang kanyang mga tinalo at hindi ito sa bansang Pilipinas ginanap. Kung usapang venue naman ng mga laban ni Manny Pacquiao, narito ang totoong dahilan kung bakit hindi maidaos dito ang mga laban ng ating pambansang kamao. Kung sa local boxing ay hindi ganon kalaki ang bigayan, sa basketball naman ay nakakalula, gaya ng kontrata ni Utah Jazz star Jordan Clarkson na maglaro ito sa Gilas, Pilipinas. Tumataginting na $1 million o 56 million pesos, habang yung kinita ng bronze medalist na si Yumir Marshall noong Tokyo Olympics ay nasa higit kumulang 7 million pesos. Kaya yung ibang local fighters natin ay umaangal dahil hindi ganon kataas ang bigayan dito. Ganon talaga sadyang patok ang basketball dito sa Pilipinas dahil ultimo kanto-kanto ay may ring at court. Di bale, dahil kapag ang isang boksingerong Pinoy ay naging kampyon, maraming oportunidad sa karatig bansa ang naghihintay. Samahan pa ng malakas na promosyon, ay parang pera na ang kusang hahabol sa ating mga boksingero. Kaya naman hindi natin maaaring maipagkumpara ang bawat bayad ng mga atletang nabanggit. Dahil isang private sector ang namumuhunan at handang magpaluwal ng malaking pera para sa basketball na kayang punuin ng isang malaking venue dito sa Pilipinas tulad ng Araneta Coliseum o Philippine Arena. Maliban na lang kung isa kang Manny Pacquiao, siguradong maraming sponsors ang lalapit para lamang mapanood na lumaban ang ating pambansang kamao. Katulad na lang ng pinaglabanan ni Manny Pacquiao at Oscar Larios ang WBC International Super Featherweight title dito sa Pilipinas. Jam-pack ang Araneta Coliseum para sa isang bigating boxing match na bihira lamang na maganap dito sa Pilipinas. Bihira lamang ganapin ang mga bigating boxing matches dito sa Pilipinas. Kapag sinabing bigatin sa boxing, abay matik yan Manny Pacquiao ang unang tumatakbo sa ating isipan. Tumalo ba naman ang mga 7 Hall of Famers sa kasaysayan at siya lamang ang nag-iisang 8th Division World Champion. Kaya one of the richest athletes sa kasaysayan dahil bilyong-bilyong premyo noong July 2, 2006 kontra kay Oscar Larios ng Mexico. At ito na rin ang pinakahuling laban ni Manny Pacquiao sa loob ng ating bansa. Kumita ng tumatagim team na $450,000 si Larios, katumbas ngayon ng halagang 25 million pesos. Kayo na lamang ang mag-isip kung magkano nga ba ang kinita ni Pacquiao sa laban na yan na ginanap sa Araneta Coliseum. Boxing star na si Manny Pacquiao sa mga panahong ito dahil tinalo niya sina Barrera at Morales sa rematch. Nung nilabanan ito ni Pacman, siya ay may record na 56 wins at 4 losses lang. Kaya veterano na at hindi rin basta-basta. Halina't balikan natin ang laban na kung saan nadala ni Manny Pacquiao ang mga banyagang manonood mula pa sa iba't ibang parte ng mundo papunta dito sa Pilipinas. Ngunit bago natin simulan yan ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat.
Sa gabi ng kanilang laban, ang pagiging matangkad at haba ng galamay ang siyang sandata ng Meksikano. Habang si Manny Pacquiao ay alam naman natin kung ano ang kayang gawin nito sa ibabaw ng lona, lalo na't sa harapan ng kanyang mismong mga kababayan. Palitan ng suntok mula kay Manny Pacquiao at Oscar Larios. Tinatansya ang haba. Hirap kumonekta dahil sa layo ng distansya. Isang napakagandang kombinasyon mula sa ating pambansang kamao. Pilit gumaganti ang Meksikano. Ngunit sadyang mabilis ang ating kababayang na si Manny Pacquiao. Matapang masyado itong Meksikano dahil hindi takot na humarap sa ating pambansang kamao. Kahit alam na niya kung ano ang kalidad ng ating kababayan. Mangilan-ngilan ang sinalo ng ating pambato sa pagkakataong ito. Ni Manny Pacquiao at ni Oscar Larios ay nakakabingi rin ng hiyawan sa Araneta Coliseum. Matinding kaliwat ka ng suntok ang pinapakawala ng ating pambansang kamao. Malinis na jab ang tumama. Habang hirap na gumante ang Meksikano sa pagkakataong ito. Dahil nagpapakita na ng bilis ang ating kababayan. Simula umpisa hanggang sa rounds na ito ay hindi na babawasan ang stamina ng ating pambansang kamao. Sadyang nakakahanga ang kanyang ipinapamalas. Kahanga-hanga rin ang pinapakitang tapang ng Meksikanong ito. Dahil sa kabila ng mga patama ng ating pambato ay hindi ito natatakot. Isang matinding kombinasyon ang pinakawala ng ating pambansang kamao sa katawan at papunta sa ulo na siyang naging dahilan ng pagbagsak ng Mexicano sa pagkakataong ito. Dahil sa pagbagsak ng Meksikano ay ito naman naging senyales ng ating pambato para mas lalong atakihin pa at tapusin na kaagad ang labang ito. Sunod-sunod na mga patamang sinasalo ng pambato ng Mexico sa pagkakataong ito at tila delikado na ang lagay ng boksingerong ito. Because there is a fatigue factor. They're all changing. You get your whole car redone. Carlos Baldomar surprised me this time. That's what he's famous for. Houston, where you going to fight and then bring to your heart? Decision, in my opinion. He's a courageous boxer for the last minute of his case now. Just out boxing him now. He can
survive 3, he can maybe hang in there for 12. Now goes downstairs with the right hook and is opening up with the big spin. You know what? He's safely ahead of the cards, so it's going to be a perfect scenario. Pressure on him, so he's been out there and trusted his chin, trusted his conditioning. With a knockout. Let's see if he can do it in round number 12. He's on his Conditioning has kept him in the fight. Pacquiao working inside this because you can be a visionary. Muli na naman bumagsak ang Meksikano gamit ang kaliwat kanang suntok na atake ng ating pambato. At ito naman ang naging hudyat ng refereeing si Vic Draculich para ihinto na ang nasabing laban. Hindi ba't nakakatuwang mapanood ang mga ganitong laban sa ating bansa? Ang mga nakakibinging ingay ng crowd na siyang mas lalong makapanindig balahibong mapanood ng personal. Kaya't mahalagang suportahan ang bawat laban ng ating mga kababayan nang sa ganon ay maengganyo mag-invest sa boxing dito sa bansa natin ang mga malalaking negosyante tulad ng sa basketball. Sana ay maulit ang mga ganitong eksenang ginawa ng ating pambansang kamao sa Araneta Coliseum. Ready to rumble! Sa katatapos lamang na exhibition fight ni Manny Pacquiao laban sa pambato ng Japan na si Rukiya Anpo, ay tila marami ring nakapuna na wala na ang dating bilis at lakas ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Yung mga dating rapidong mga punches na kanyang pinapakawalan sa ibabaw ng lona ay hindi man lang nasaksihan ng mga boxing fan. Bagamat mapapansin pa rin ang pagkabeterano ng ating pambato dahil ang kanyang mga footwork ay naroon pa rin at bahagyang nakakakonekta ng mga patama sa higanting kalaban, ay tila hindi ito naging sapat para sa mga boxing fans na makita ang dating bagsik ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Subalit hindi natin pwedeng ipag-isantabi na meron pa itong kalawang si Manny Pacquiao dahil sa pagkatenga ng mahabang panahon. Kaya naman ang bakbakang ito kontra sa Hapon ay nagsisilbing pang pagpagkalawang lamang ng ating pambansang kamao para bumalik sa professional boxing. Kung kayong mga manonood ang tatanungin, pwede ba si Manny Pacquiao na lumaban sa professional boxing o delikado na itong lumaban pa sa ibabaw ng lona dahil sa kanyang edad? Para sa aking opinyon ay mabuti nang magretiro si Manny Pacquiao at mag-focus na lamang sa kanyang pamilya. Dahil sa aking napansin ay tila napakadelikado na para sa kanya ang lumaban sa professional boxing. At isa pa sa aking mga napansin bukod sa pagbagal ng ating pambansang kamao ay tila lumamya ang mga manonood dito sa bansang Pilipinas. Kumpara mo sa mga laban noon ni Manny Pacquiao na pag mag-uumpisa na ang laban ay tila wala kang makikitang tao sa lansangan. Pati ang mga kriminal ay tumitigil sa kanilang mga masamang gawain. Ultimo ang kanyang nakaalitan sa politika ay kanya rin itong dating naging tagahanga. Ito ay ang dating presidenteng si Rodrigo Roa Duterte. Mayor pa lamang noon ng Davao si Rodrigo Duterte. Ang mga labanan ni Pacman ang siyang nagpapasaya sa alkalde. Lalo na nang makuha ni Pacman ang IBF Bantamweight World Title sa mga kamay ni Lelo Ledwaba taong 2001. He's been caught by surprise. He's a good fighter. Weariness and almost a resignation in the Who takes a good fighter and just takes him apart with power shots. Patagumpay naman itong nadepensahan sa pambato ng Colombia na si Jorge Eliezer Julio taong 2002. banging him to the body, staying on top of the body, and then again, straight left hand behind the jab. Eventually, the referee's going to come in here. They're just teeing off on Julio, and Pacquiao definitely wins this fight at precedent. Pacquiao so quick, so aggressive, and hurt Julio so much in the first minute of the round that the veteran fighter... Matapos ang mga tagumpay ni Pacman sa Estados Unidos, ay pinagbigyan nito ang hiling ng mga tagahanga na muling lumaban sa bansang Pilipinas. At dito nga ay napili nitong lumaban sa bayan ng Davao City na kung saan namumuno si Rodrigo Duterte. Tila isang dream come true para sa alkalde na ang kanyang iniidolong si Manny Pacquiao
ay napiling pagdausan ng kanyang laban ay ang kanilang bayan sa Davao City. Hindi ito pinalampas ng alkalde at nanood ito ng personal. Oktubre 26 taong 2002 ay dinepensahan ni Pacman ang IBF title sa pambato ng Thailand na si Fabrakor Brakitjim. Hindi naman basta-basta ang kalaban nitong pambato ng Thailand dahil halos lahat ng nakalaban nito ay puro knockout ang inabot. Pero ang ating bida na si Manny Pacquiao ay nagpakitang gila sa harapan mismo ng ating mga kababayan, lalo na sa kanyang #1 fan na alkalde na si Rodrigo Roa Duterte. And 46 seconds. Still, the International Boxing Federation Junior Featherweight Champion of the World, Manny Pacquiao. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.